Okay, shout out po sa ating mga followers at mga subscribers natin sa ating YouTube channel. Itong po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Huwag po kayong magtaka sa itsura ko ngayon at sa aking background dahil ngayon ay Friday at walang pasok sa aming kumpanya. Ganyan ang buhay ng mga FW dito sa Middle East. Kaya ako ay nandito lamang sa aking accommodation. Pero pinangako ko sa inyo na gagawa ako ng 2 video. Mag-upload ako ng 2 video araw-araw. Kaya kahit walang pasok, ako ay gumawa ng video kahit dito sa ating accommodation. At bago lang ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni J. Kamote. Ano ito? At AJ Kamote. Okay, sabi niya, magandang araw po. Ask ko lang po, makakabawas ba ng velocity ng 5.56 rifles ang suppressor? Okay, ito yung mga suppressor, ano? May mga suppressor tayo. So, ididikta natin yan. Ang papauna ko lamang, ang suppressor po o mga silencer ay hindi ina-allowed ituro ang paggawa sa YouTube channel, yung paggawa. Pero for educational purpose, dito sa katanungan ito ay sasagutin natin. Okay? Pero hindi tayo gagawa. Inuulit ko lang, hindi tayo gagawa hindi ko ipapakita ang paggawa ng suppressor. Okay? So, bago ko yan sagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa patuloy na pag-share ng ating videos, sa mga magaganda ninyong comment, at lalo tigit yung mga hindi nag-skip ng ads sapagkat yan ay nakakatulong dun sa 6 na bata na ating tinutulungan na makapag-aral dahil sa nabibigyan natin sila ng konting allowance. Okay, so maraming salamat din doon sa mga nagpadala sa ating GCash number. Sa mga videos, previous videos ko, makikita ninyo yung GCash number doon. At na malaking tulong yan para sa naging pambaon ng mga bata. At pasasalamatan ko rin lang yung nagpadala sa ating mga premier videos, si Noli Peace America ng Virginia, USA, na regular nagpapadala sa ating YouTube channel at malaki nang naitulong niya sa atin. Ganyan din kay Boy Omay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, at sana marami pa ang tumulong sa atin para sa ating mga beneficiaries. Ang YouTube channel po natin ay hindi pansarili nating kita, kundi inilaan po natin yan sa ating mga kapuspalad na mga anak ng single parent na mga bata. Okay, so ayan, at sigad na lang ang bahalang gumati sa inyong makabutihan. Okay, bago ko talakayin yung suppressor, kung nakakadagdag ba o nakakabawas yan sa velocity. Okay, yung speed ng bala, feet per second. Okay, si Maricar babasa lang ako ng mga ilang comment na may maganda, may pangit. Okay, si Maricar, ang sabi niya, diyan ako hindi naniniwala, mali yan. Kasi pinanood niya yung tips para hindi kalawangin ang mga baril ko itatago mo. Ay kung hindi ka maniwala, wala namang mababawa sa akin. Okay, at kung hindi ka naniniwala sa akin, huwag ka na manood. Hindi ka pala naniniwala. Okay, hamanap ka na lang YouTuber na paniniwalaan mo. Okay, at babasa rin ako ng mga comment na mga ayos na mga comment. So ayan, at sasagutin na natin yung katanungan ng ating tungkol sa suppressor. Okay. Nakakabawas ba? Okay, ito yung mga suppressor natin. Nakakabawas ba ng velocity ang suppressor? Ang talagang ang talagang diyan ay
Depende po yan sa depende yan sa design ng suppressor. Depende. Dahil ito, kamukha nito, ang suppressor po ay, ito ay inalis ko yung laman. Dahil bawal ipakita yan sa YouTube. Wala itong laman, ito ay cylinder lang. Yan. Ito ang suppressor. Depende po yan sa laman, ang design sa loob. Depende yan. Pero, may mga suppressor na hindi nakakabawas. Hindi nakakabawas. Kumbaga, maintain lang niya kung ano yung may suppressor at kung walang suppressor, ay pareho lang ang kanyang ang kanyang speed ng feet per seconds. Yung velocity niya pareho lang. Okay? At depende rin yan sa haba ng suppressor. Kasi ang suppressor ay parang extension na ng barrel yan eh. Pero hindi ko mo may suppressor ay nakakabawas o nakakadagdag. Yung ibang suppressor pareho rin lang, may suppressor o wala. Pero may mga design na suppressor, kamukha yung mga design ko, hindi ko na pinapakita yung laman sa loob. Ito blanco ito. Ay yan ay nagkakaroon ng 10 to 60 na dagdag sa velocity, nakakalakas sa velocity kasi yan ay parang extended barrel yan eh. Kasi kung ninyo yung mga natin na the longer the barrel ay mas malakas mataas ang velocity paghaba ng at paganda sa mga long distance, kumbaga nakadagdag. Pag kasi mas mataas ang velocity, mas maganda sa long distance o sa malayuan. So, depende yan. Ang sagot yan ay depende sa design sa loob. Okay. Hindi ko lang po pwedeng ipakita yung aking design, baka makopya. Ito lamang yung So, ganito kasi ang parang cylinder yan na may mga laman niya sa loob. Yung laman niya sa loob ang magdidetermine kung makakadagdag o hindi. Kumbaga, nasa design. Okay? Nasa design o conforme sa laman sa loob. Okay, so yan ang yan ang sagot ko diyan. Hindi lahat ng suppressor kasi ang suppressor po ay iba-iba ang laman sa loob. Hindi pare-pareho. Hindi como suppressor ay iisa lang ang laman yan. Napakarami po ng design niya. Yan ay isa sa mga pinag-aralan ko. Yung mga laman niya sa loob. So, sa katanungan ni J. Kamote, ang sinabi niya ay yung 5.56 rifle. Kahit anong baril po ay nalalagyan naman ng suppressor. Kasi ang kalimitan na nagpapalagay ng suppressor ay nagpapagawa ng extended barrel para magkamero ng thread sa dulo. Para yan ang pinakang magiging extension ng barrel. Parang ganito. Kamukha nito, hindi pa ito tapos. Okay, ito ay for educational purpose lamang kung paano ikabit ang mga suppressor. Kamukha nito. Yan. So ayan, ito ay order na yung barrel siyempre niya ay hindi man extended. So nilalagyan ng extended barrel yan para makabitan ng suppressor. Ayan. So ganun talaga ang mga suppressor. Meron din namang mga maigsi. Okay, ito yung mga pang rifle na mga walang thread. Mga walang thread na rifle, isasaksak lang ito do sa dulo ng rifle. Okay? Tapos ito ay lalagyan ng lock. Yan ang mga yan ang mga klase ng suppressor. At ang suppressor ay hindi pare-pareho ang haba. Kaya hindi natin masasabi kung nakakadagdag o nami-maintain lang.
Pero yan ay, ang nadadagdag niyan ay 10 to 60. Malaki-laki na rin yung 10. 10 to 60 feet per second ang nadadagdag sa velocity. Ulitin ko, hindi po pare-pareho dahil iba-iba ang haba, iba-iba ang design sa loob, kaya walang eksaktong ano yan, walang eksaktong sagot. At ang sagot niyan ay depende sa suppressor. Kumbaga, sa sasakyan, hindi lahat ng sasakyan ay pare-pareho ang speed, pare-pareho ang bilis. Kanya-kanya ng bilis yan. Okay, so kung bilis ang pag-uusapan, mas mabilis yung mga pangarira. Okay, yung iba minomodified. So ganun din ang kasagutan dyan. Kung yun ang katanungan ninyo. Pero, kung ang gusto ninyo ay yung makakadagdag sa velocity, ay sabihin ninyo doon sa gumagawa o doon sa inorderan ninyo kung yan ba ay nakakadagdag o maintain lang. At hindi rin pare-pareho ang ano niyan, hindi rin pare-pareho ang porsyento ng sound na kung ilang percent ang sound na nababawas, kung 50, 60, 70 ganyan. So ganyan yan. So yun ang kasagutan ko dyan para malinaw. Wala pong eksakto talaga na nakakabawas. Merong hindi nakakabawas, maintain lang, at merong nakakadagdag. Pero ang sigurado ko dyan ay hindi nakakabawas. Hindi nakakabawas yan. Pero nami-maintain lang niya kung ano yung may suppressor at yung walang suppressor, pareho lang ang feet per second. May mga suppressor na ganun. At may mga suppressor naman na nakakadagdag, ulitin ko, 10 to 60. Depende sa haba, sa design, sa loob. Ang ibig kong design sa loob, yung nasa loob nito, yung mga, may mga compartment yan at kung mga ano pa, basta meron niya sa loob. Hindi ko lang pwedeng ituro sa inyo sa YouTube. Bawal po yung ituro sa YouTube. Okay, so for educational purpose lamang, kaya ko sinagot yung tanong na ito. Okay? Hindi rin ako nagbibenta ng suppressor sa Pilipinas, lalo na ito ay ginawa ko lamang para mga pang sarili o di kaya pang demonstration lamang sa mga firearms. Okay, at yung mga nagsasabi na yung nagagawa ba ako ng baril na may rippling, sana makita ninyo yung rippling. Ito yung isang baril na may rippling. Ayan, no? Yan, yung rippling. Ito ay ginawa kong pero blank lang yan. Okay, blank pa yan, dependa po. So yan ang mga paggagawa ng rippling. Okay? So yan. Kaya Maricar, huwag kang maniwala sa akin. Okay. At hindi ko naman inaano na maniwala kayo sa akin. Hindi ko inaano. Kung hindi kayo maniwala sa akin, walang mawawala sa akin. Okay, babasahin ko bago ako magtapos. Basahin ko lang itong napakagandang comment. Okay, may negative naman at may positive na comment eh. Pag magandang comment, babasahin ko rin. Baka sabihin naman ninyo na puro negative lamang yung binabasa ko, na mga baser lang. Hindi, may magaganda rin, basta maganda. Kamukha papakinabangan kasi natin ito eh. Kumbaga makakapulo tayo dito. Kasi meron nga hindi naniniwala pa eh. Ito si Mary Ann Bernabe. Ito. Pinanood niya yung pwede bang hulihin kung ang baril ay nasa loob ng private car. Pwede bang barilin ng kriminal? Ito. Kompleto Ricardos yung kanyang comment. Article 3, Section 1 and 2. Ito ha, pakinggan ninyo. Maganda ito doon sa topic na pwede bang hulihin kung ang baril ay nasa loob ng private car. Ito ang sabi. Article 3, Section 1 and 2. Kaya sinabi na ang kotse ay extension ng bahay mo kasi kung ano ang batas na applicable sa bahay mo
ay siya rin ang applicable sa kotse mo. Okay? Yun ang nasa batas. When it comes to searches, kung sa pagsisearch, kung ano yung applicable na batas sa bahay mo, ganoon din ang applicable na batas sa iyong private car. Okay. So if there is no search warrant, sabihin na natin na illegal ang search or violation of your rights. Any evidence obtained in the search shall inadmissible in court as evidence. Okay. So kung nalabag yung iyong karapatan, ay hindi katanggap-tanggap sa korte yung mga evidence kahit kapanahulihan kung nilabag ang iyong karapatan. Okay? Kumbaga may technicality ang tawag doon. Kahit kapanahulihan, nilabag naman nila yung, halimbawa, nahulihan ka ng baril sa iyong kotse o sa iyong bahay, nilabag naman nila yung iyong karapatan. Okay, may mga human rights tayo, nilabag naman nila yung karapatan. Kahit pa yung ebidensya na yon ay hindi tatanggapin sa korte. Yun ang maliwanag. Kaya may nagsasabi ngayon na pag kay Tory daw, si PNP, wala daw search, ay korte pa rin ang magsasabi niyan. Kumbaga, yun ang fruit of poisonous tree. Okay maganda yun Yun ang fruit of poisonous tree na tinatawag. Yung sinasabi naman ni boss na nakita illegal sa loob mo without searching, exempted dito kasi yun ang tinatawag na plain view doctrine. Okay, pagka naman walang search warrant, ay nakita naman plain view doctrine na meron kang illegal doon, ayun ay exempted na yung search warrant. Kasi kitang-kita na nakita sa checkpoint halimbawa. So yun, napakaliwanag nito. Maraming salamat sa iyo, Mary Ann Bernabe. Okay? At yan ang mga gusto kong comment kasi nakalagay pa dyan Article 3, Section 1 and 2. Basahin ninyo sa sa ating saligang batas, nakalagay dyan. So yan, hindi kaya may mga baser, mayroong mga gandang comment at dyan natin makikita ang may alam sa mga comment na yan. Okay, kitang-kita natin ang may alam. So yan, at babasahin na lang natin yung ating community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out sa iyo, Pinoy _firearm_custodian, 76 ang iyong engagement. Shout out sa iyo, Jocelyn Amarili, 20 ang iyong engagement. Shout out sa iyo, Raymond Vincent Cayetano, 70 ang iyong engagement. At si Nueva Prepare, may 3 ang engagement. At si Wallace Habis, may 58 engagement. Yung mga gusto mag-DIY ng re-review, i-add ninyo yung Wallace Habis. Mapapanood ninyo doon kung paano ang paggamit ng slow rust blowing. Makakabili kayo sa kanya at makakabili rin kayo ng chemical sa Shopee. Yan lamang po. Maraming salamat. God bless us all. Thank you very much. Ingat po tayo palagi.